Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Magkakaalaman na sa loob ng hanay ng kapangyarihan habang unti-unting lumalabas ang mga rebelisyon laban kay Kuting. Mga generals at men in uniform umano'y bumuo na ng lihim na alyansa para pigilan ang mga kontrobersya sa galaw ng Kampo Neto. Ayon sa mga ulat, matagal na raw minamansdan ng ilan opisyal ang mga nangyayari sa likod ng administrasyon. Marami ang nababahala matapos kumalat ang mga dokumento at impormasyon na posibleng magdulot ng malaking iskandalo. Ilang mataas na opisyal ang nagsasabing hindi na kayang manahimik sa mga umano'y katiwalian at abuso. Mainit na usapan ngayon sa publiko ang pagkakaisa ng ibang-ibang grupo ng men in uniform. May mga nagsasabing ito na raw ang simula ng matinding banggaan sa loob ng kapangyarihan. Habang lumalalim ang tensyon, mas marami pang pangalan ang nadadawit sa kontrobersya. Patuloy namang hinihintay ng taong bayan ang opisyal na pahayag mula sa magkabilaang kampo. Ayon sa ilang source, may mga ebidensyang handa ng ilabas sa tamang panahon. Lalong umugong ang mga usap-usapan matapos makita ang sunod-sunod na lihim na pagpupulong ng mga ilang opisyal. Maraming netizen ang nagulat at nagtatanong kung ano pa ang susunod na revelasyon mabubunyag. Ang alyansang ito'y umano'y nakatuon sa paghahanap ng katotohanan at pananagutan. Habang umiinit ang sitwasyon, mas tumitindi rin ang interes ng publiko sa mga nangyayari sa likod ng politika. Sa susunod na araw, posibleng may mas malaki pang detalye na lumalabas na pagbabago sa takbo sa usapin. Wow mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. GSO na pagkor, tapos doon yung ginto, di ba? Maharlikapan, PhilHealth. Hanggang hindi pa pinabayar PhilHealth. Tapos nun yung flood control na yan. Sunod, dami yung offense pa nila kay Digong na in-ICC niya. Tapos ngayon yung binibilan nila sa Sara na unity supposed to be. Ginamit lang niya. Kaya nga, ang dami kasalanan itong gobyerno na ito. Ako, hindi na ako naniniwala kay Marcos. Napakawalang niya ni Marcos. Pakawalang niya. Imbis na nga ako. Kaya nga, hindi tama eh. Si Inday paano? Hindi naman may impeach si Inday pagka titignan mo. Di ba may impeach yan kasi pagka yung mga congressman, yung senator, ibig ko sabihin, kita mo na yung boto eh, 13. So, pag hindi na impeach Inday, paano? So, wala na naman trigger. No? So, baka nga ngayon, yung kay Bato, si Bato ang So, just yung kay Bato, laban, fight. Alaman tayo. Kaya, payabangan eh. Tingnan natin. Ngayon, malalaman natin kung ano yung bukas. Panoorin natin. Alam nyo, kahit hindi kasi kayo magsimpatya, yung nakita nyo yung dating Trillanes eh, daming galit eh. Arrogante kasi yung dating. Yung parang sobrang abuso. Hindi naman siya law enforcer eh, hindi naman siya NBI. Bakit siya sumama? Ba't siya may hawak pang warrant? Pero gaganyan-ganyan, papapakita pa, salita-salita, comment. Yung pala, umalis din. Takot din eh. Takot siya makulong dun eh. So, totoo lang. Excuse me. Kaya nga, ay, nako. Matutulungan natin si Bato. Matutulungan natin actually, ang natin, Mayor Chino, buong Pilipinas ang tutulungan natin. Larry Arojo,
Oliver has a limit and good will prevail forever. I agree. Lacuachero, there's a lot of people in the Senate meeting. Let's not miss the opportunity. I agree. I agree. Mayor Chino, Cap, I hope Bato is included in your plan. Wala nga plano eh. Wala nga plano. Renato Balseda, nothing can be trusted in them because all of them have no shame sa Congress. Erdi de Guzman, why is Trililing allowed to interact with the people when he has no place in the country? Mayor Chino, let's help Senator Bato. Sabi ni Mayor Chino, agree. Jin, there were many Muslims in the Senate building shouting Allahu Akbar. Hopefully after Captain Dado, it was very difficult. So punish Erwin Bendalo. Masasabi ko lang yung Senado, baka yan yung maging mitse. Baka yan ang maging mitse, baka magtuloy-tuloy yan. Nagkamali sila eh. Lacotsero, let's stand together to fight our sovereignty. The government is fooling us. Lee Chen, 1,000 viewers. Thanks po. Maraming salamat. Saan? 1,000 ba? Buwi na ibe. Escape, Josephine. Good evening, Cap. Dado, Trillanes is serious. He has no position in the government. He has the audacity to serve a warrant. Kaya nga yun yung ano, kaya nagagalit yung mga tao. Nagagalit yung mga tao. Pumoporma siya. Joey Porte. Reboot. Pantero, good evening sir. Long live SFGF. Ready to mingle. Ako rin ready na. SFGF pa, be sure ready kayo lahat ha. Kasi this can happen anytime. Pagka bumaba ako, yun na yun. Napanood lang natin. Pero anytime pwedeng bumaba ako. Kung di kayo, mauna kayo doon. Pag sinabi ko, go. Yun na. Marami nang tatanong sa akin kanina eh. Ano yung guidance eh. May tumawag pa ng mga taga Mindanao. Kaya sabi Senado. Pucha, sabi ko, Bok, mga probinsyano tayo. Ay, nako. Ay, mga mista ko sa Mindanao, shout out. Ha? Pucha. Pucha, Bok, pare kasi mga probinsyano kayo eh. Ako, taga Maynila, naging taga Baguio na ako, probinsyano na rin ako kaalaman. Basta kayo hold the line dyan. Pagka nagkaloko-loko Manila, Kalas Mindanao. Putangin ng mga tarantadon to. Pagpasikatan gago puto eh. Gago eh. Kanina sinasabi ko nga doon sa mista ko Pucha, Bok, ako, handa na ako. Hindi na ako pupunta ng Mindanao kasi sabi sa akin, punta na ako. Doon ako withdraw. No? Ranger, walang withdraw. maneuver right, maneuver left. O, di ba? Yun ang Ranger. Wala namang withdraw ang Ranger. Sabi ko, baka sa hold the line ako. Kundi sa Ifugao, dyan sa Cordillera, laki playground dyan Dahing kuweba, maraming high ground. Dahil tubig naman dyan. So kung hindi, doon na ako sa Manila. Talagang patay kung patay. Putan, lintik na yan. Anyway, nakakasawa na rin itong mundo natin. Ang masama niya, manalo. Ang daming bibitayin. Imagine ko nga yung sarili ko na ang daming bibitayin. Takot siguro naman yun sa akin. Kaya nga, give me a few hundreds, 300.
Meron na nga eh. Meron na nga eh. We're going for 1,000 na nga eh. Na 1,000 na fully armed eh. 1,000. Kasi yung karamihan ng SMGF nasa Mindanao. Ayoko magpatawid. Huwag na kayo tumawid. Visayas at saka Mindanao, huwag na kayo tumawid. Kaya na yan ng Luzon. Ang exhibition. Kakayanin yan ng taga Luzon na SMGF. Kahit ano lang, 300 lang. Kita naman sa Biblia eh. Si David yan, nag-iisa. So, maraming instances. Pati sa Sparta, di ba? Spartans, 300. They were able to, by time, hold off the Persian army na by the hundreds of thousands sila. 300 laban sa ganun. I think SMGF na 300, okay na, well organized. May reinforcement pa tayo. 1,000 dito, 200 dito. Kita mo pagka nagdatingan yan. Tapos meron pag mga civilian, iba dyan, reservist, pagka nagtindigan yan. Meron tayong mga 20,000 armado. Kaya nga, ano lang yan, yung masamang gising. Ayaw ko lang magkaroon ng bloodbath. Yun ay iniiwasan lang. Pero putang ina nyo, isa lang masamang gising. Yung mainit ba ulo, tang ina ninyo. I will not hesitate to go down there. Binti kayo. Sobrang abuso kayo. Mababago. Sabi ko, kaya nga sinasabi ko, binibigyan ko na nga kayo ng tip sa gobyerno, ha? NBI, magunos dili kayo. Kayong mga matitino dyan, say no. No? Kasi kung hindi, yung buong NBI, ipasasara namin. Sa declaration namin, yung number 7, lahat ng tarantadong institusyon, isasara namin. No? Utang ina ninyo. Sobrang abuso kayo. Gusto ko makita, at least, yung saving grace may matitino sa mga institusyon. Ay, yung Senado, mukhang hindi masasar eh. May matino. Yung Congress, wala talaga. Congress, remodel yan. Ano yan? Restructuring ang Congress. Pagbukas niyan, 18 na lang ang congressman natin. Imagine the savings that we will have. 18 na lang ang congressman, 1 per region. Masyadong redundant. Wala na yung party list. We'll eradicate it. Isang declaration lang yun. Wala na. Eradicate the party list. Isang declaration number 7. Tapos number 9, PhilHealth. Full health coverage tayo. Zero billing. Imagine, no? Isang bagsak, oh. Tuwa ng tao, no? Within the first 100 days, dapat yan maayos natin. Ponduhan natin yan. So, kinakailangan naman dyan, tignan lang yung DOS, yung numero, Luzon, Mindanao, Lan Hospital, etc. Pag may hospital na hindi tatanggap ng Pilipino, sarado. Yun yung sinong aangas. Basta pagka kayo Pilipino, hindi kayo tinanggap. Pagka nag-reboot tayo, ha? Hindi ngayon. Hindi pa ngayon. Kaya, pumunta ka sa hospital, baka makulong kayo. No? Sabi ni Captain Dado, punta kami sa hospital, libre. Di pa. Reboot muna tayo. Mag-deklarasyon muna tayo. Pero, pagka umikot ang gulong, tapos naayos natin, all we have to do is yun, take off point inventaryo natin, magkano ginagastos taon-taon sa health natin, and then sa yung percentage ng 120 million, ilang percent yung may sakit ng ganito, may sakit ng ganon, etc. And then tatayap na natin yung historical natin 5 years. That's good enough na 5 years. And then po-project natin the next 5 years kasama yung increase ng population natin, blah blah blah. And then, kung meron kayong take-off point, kung magkano yung nagagastos natin per region, per hospital, per year,
per month, meron kang data, then maganda na yun. Meron ka ng take-off point. Alam mo na. So how much are we going to spend on cancer patients by this year? Masasabi ko na yon. How much are we going to spend on dialysis this year, next year, 2028, 2029? Masasabi ko yon. Then it becomes mas clearer, malinaw. So, magkano kailangan natin gastusin? Sasabihin, kunyari, 300 billion o 500 billion. Go, shoot! Tapos, magkano ngayon yung per region, per province, per hospital? Yun na yun. Release. Tapos, yung accountability, yung control mechanisms, yun na papasok. But, ang ganda, zero billing tayo. Isang ganun, tak. Zero billing. Isang deklarasyon na natin mga kababayan. Sino masunod? Tayo. Pera natin yan eh. O, ginawa ka yan. 1.2 trillion. Ginastos sa flood control. Binaba pa rin tayo. Sipin mo yung gastusan natin ng 500 billion. Kaya yan, 500 billion. Health natin, zero billing. Kasi may numero, hindi naman lahat ng Pilipino magkasakit eh. Huwag naman natin abusuin. And then we spend on prevention. Nutrition, yung ganun ba. So, may mga countries na ganun eh. Preventive sila, hindi yung reactive. So, if we're able to do that, masaya na ang Pilipino nun. And then we're going to effect, sa 9 yun eh. Yung 8, yung project natin upon reaching the age 40, bawat Pilipino na age 40, ibalik sa iyo yung pera mong kinontribute. Balik sa iyo. Tapos nun more than that, retirement money yun. Na option mo nga, kung papasok ka sa gobyerno, o magiging philanthropist ka, o enjoy mo yung pera mo, you will not become Ngayon, tanggal din natin yon na hindi ka pwedeng hindi ka makakatanggap ng ganong benefit o privilege kung ikaw gago ka na Pilipino. Control ka, wala na, forfeited ka. Sige, magpakatrol kayo, tanginan nyo. Okay lang yon. Sa akin, forfeited yung pera, bibigay sa'yo. Forfeited yun. Pati yung hospitalization, forfeited yon. Kaya matitino natin ang Pilipinas eh. Pagka ikaw gago ka, magnanakaw ka, wala, forfeited ka. Dragadi ka, forfeited. Bakit kadaming kakastusan? Adi ka, gago. Di ba? Magnanakaw ka. Death sentence ka. Kaya nga, ang pinaka dyan, carrot and stick, gano'n. Privilege. Isipin mo yung infinity. When we take hold of all our assets, everything, walang humpay nakita yun. Tapos binibigay lang ng estado sa tao. Or you're part of something na meron kang dividendo lagi. Infinite nga eh. Kaya kunyari, as we become a rich country na, we are able to buy hectarage abroad. We buy kunyari New Zealand, in Finland, kung saan. Kung saan nakabili, Canada. Kunyari, mga 1,000 hectares nakabili tayo. Kaya natin kasi may pera. Tapos noon, OX deal, etc. We will be in a position to do that because we have resources na. So pagka nagawa natin yun, then develop natin, yung mga Pilipino naman may pera, doon bibili. Mag-retire kayo, may bahay kayo doon. Kasi may pera kayo pabili. You will buy it at not that malaking profit sa ating gobyerno. Kasi Pilipino ka eh. So 10% lang niya rin profit, tapos pero pagka foreigner ang bumili, 100%, 200%. Kaya kunyari 10 million, 20 million pesos kunyari halaga talaga, base, yun lang ang bili mo, 20. Kumita na yung development natin, company, na government owned. Tapos yung foreigner, gusto niya, 30 million bibili, 40 million. Kumita lalo tayo, another natin.
Dahil pwedeng gawin actually. Tapos masaya sila. Ako. Dinisin muna natin. Reboot muna tayo. It's Craig, 1960, yes. Si Vivian Lagumbay, thank you for waving. Mergino, you fool this Soto. It was the one who let Trillanes in. Kaya nga planado nila. Alan de la Cruz, sir, good evening. But to listen to you when you blog, one day he had to come out. The Lord listen to you. This is the end of their evil. I hope so because I'm monitoring it. I'm monitoring it. Commander Tom at Deputy, lagi tayo tao doon. No? Yung rotation lang ba? Gusto na makita yung yung 24/7 na yung pintig doon. Pagka dumami tao dyan, yan. Tuloy-tuloy yan. Then we stand up. Tapusin natin. Hindi na yan. Yun yung punto. Dapat naintindihan nyo. Rally, uwi. Rally, uwi. Rally, uwi. Dapat ang inisip ng tao, rally, reckoning. Tapusin. Tama na. Dapat ganun. Fernando Po Jr. Tama na. Maputang ina nyo. Then we declare. If we have around 1,000 armed, and then labas din another 10,000, another 20,000, 50,000, 100,000 armed people, then we declare. We declare. We're getting back our democracy. Putang ina nyo lahat kayo. Sesanti kayo. Tang ina ninyo lahat. Oh, tapos. Dapat ganun. Babanata ka rebellion, babanata. Tang ina ninyo, pakulong namin kay lahat. Sa martial law na ng taong bayan, patay kay lahat Wala na kayo. Martial law, sino mag-effect? AFP? Di namin sa AFP at PNP. Manood kayo. Because number 3 declaration, we are taking command of the AFP and PNP. Pagka di kayo sumunod, disbanded kayo. Disbanded kayo. Ang tignan natin ngayon kung saan ngayon pupulutin ng Pilipinas. Kaya nga SFGF, ready lang kayo Ready lang kayo, anytime. Tangin ng mga to. Arugante masyado Number 1, 2, 3. Revolutionary government, people's martial law, we take command of the armed forces of the Philippines and the PNP. All government entities. Tangin na yan. Angas kayo. Number 4, death penalty. Nananahimik kami. Retirado na kami. Tangina ninyo. Binaboy nyo Pilipinas. Gago kayo. Tapos tatakuti kami. Kayong matakot sa taong bayan. Sinasabi ko na sa inyo, huwag nyo dalin doon. Bubuti nga itong mga iba aanga-anga. Buti pa iba Hanggang ngayon, nasa peaceful rally pa sila Hindi namin pinapakialaman Ay, SFJF, nakita nyo ba na sumasali-sali sa rally? Iba, pinapayagan ko na, sige, punta lang kayo. Gusto nyo, makisama kayo doon. Because hinihintay ko yung Real McCoy. Ang Real McCoy, SFGF, lumabas dyan, armado. Tingnan natin yung gago, tantado kayo. Abusado kayo Ginago nyo taong bayan, tapos kayo pa yung maangas na mananakot. Senator ba to? Pag-aabulin ninyo, tangina, wala kayo sa lugar NBI, wala kayo sa lugar. Ano kayo? Dating nyo. Kaya kita nyo ngayon, backfire. You have the Senate now, uniting. Ay, mga kababayan, protect the Senate, protect our sovereignty. We have a right to say so because nandiyan yung Senado. Hintayin natin kung ano yung development. Pagka kunyari pinilit nila, we all go down. Punta tayo doon. Protect the Senate. Tapos nun,
Gusto nyo, pagpunta nyo doon, hintayin nyo yung hudyat ko. Sama-sama tayo. Tapos nun yung ano, yung ah, mag-declare tayo. Declare tayo. Arrogante, puta. Eh, matapang ninyo. NBI. NBI. Arestuin nyo. Si Bato, Senado, binoto ng 20 million mahigit na Pilipino. 25. 25 million ba? Binoto siya. Excuse me. Tapos doon aanin ninyo. Sasurrenderin nyo sa ICC. Ano mangyari doon? Wala tayo sa Berenya. That is our right na ngayon. Protect the Senate. Protect our sovereignty. Paano ngayon? Pagka dumagsa tao dyan, paano? Pagka, ang hirap niyan, pagka lumabas yung mga taong bayan, yung iba dyan, armado na. You cannot stop it. Tapos-tapos na kayo, Marcos. Ano nangyari kay Inday Sara? Hindi nyo matatry. Pinakawalan nyo kasi si Trillanes. Pinakawalan nyo NBI. Nagkamali kayo doon. Sorry Nagkamali kayo doon. Pinakawalan nyo eh. Ngayon, malumanay pa si sino to? Si bagong Senate President. Si Cayetano. No? Diplomatic kasi Cayetano. Mabait yan. Religyoso yan. Hindi yan pababayaan ng kapatid niya. Ang dalawa na yon. Bato, Bongo, Robin, Marcoleta, anim. Sino ba nandun? Kaya nga, isipin mo, yung 13, wala, kitang-kita yun yung boto eh. So, persen nyo pa. Galitin nyo pa yung Senado, magagalit yung tao. Then the people will protect the Senate. When the people protect the Senate, endgame. Endgame. Gusto kong, ang ini-imagine ko, mga kababayan, yung lumabas yung tao, 100,000 na armado. Kahit nga 20,000 lang na armado, 20,000, ihaharap mo yung PNP na 5,000 o 10,000 PNP. Saan kayo kukuha na reinforcement? Diyos ko. And then lalabasan yung SFGF armado rin sa Luzon, Visayas, Danao. O paano na? Tapos pagka binanatan ninyo, separate ang Mindanao. Tarantado kayo eh. Hindi kayo nag-iisip eh. Tatakutin nyo kami. Tangina ninyo. Tangina ninyo. Kami galit na eh. Buisit kayo. Salamat kayo dyan sa mga leader. Hindi pa tumatayo sila. Hindi sila panay peace rally. Panay peace rally sila eh. Ako, reckoning rally ako. Pagka ako lumabas, pagka ako tumayo, tangina nyo, pananagutin ko talaga kayo lahat. Animal kayo. Tangina ninyo, hayop kayo. Yung boto ninyo, may kapalit na pera. Tarantado kayo. Binabanatan nyo 125 million, yung kapalit ng boto nyo, 300. 200 million na kamo na lang eh. 220. May 150 pa nga, hinabol eh. So, 200 na lang. At natat kayong tirahin si Inday sa 125 million. Mantalang kayo, binayaran kayo. 200M. Putang ina ninyo. Hayop kayo. Kaya ako gusto ko na talagang tapusin to. So that we can move forward. Because the longer that we do nothing about it, mga kababayan, the nearer we are to doomsday. And we are not prepared. Pagka sumiklab ang gera this year, patay tayo. Pagka kunyaring gago to administration at inaway ang China, anak ng tokwa, sabog yung mga bases natin, tatamaan tayo. Preemptive strike. Paano na?
And hindi pa handa yung mga reservists natin. Kaya nga, the sooner that matapos ito, the better it is for the economy. Okay na, magkakaroon ng semblance tayo na aangat tayo. Hindi ako natatakot kung anong titingin ng ibang bansa, etc., etc. RevGov, etc. Hindi, wala yan. Because anyway, everyone is magulo. Lahat ng countries naman magulo eh. Tayo magulo, pero aayusin natin. And we have resources naman eh. And we can live without these countries naman eh. Pagka i-import tayo, babayad naman tayo.